Nagsisimula ang kwento sa isang mundo kung saan tinatapon ng mayayamang tao ang kahit anong bagay na hindi na nila pinapahalagahan. Nawalan ng interes ang isang batang babae sa punit niyang teddy bear, kaya itinapon niya ito na parang basura. Sa ibang bahagi ng malinis na mundo sa ibabaw, isang batang lalaki na si Rudo ang palihim na pumapasok sa garbage facility para kumuha ng mga itinapong gamit. Nakilala siya ng mga guard bilang trash raider na paulit-ulit nagnanakaw ng basura sa city, kaya pinaputukan nila siya. Nakatakas si Rudo sa air ducts at gates kahit na tinamaan siya sa balikat ng bala. Kumalat ang balita tungkol sa pagnanakaw niya at agad sinisi ng Upper City ang mga tao sa slums. Sa slums, alam ng lahat na si Rudo ang magnanakaw. Binalaan siya ng kaibigan niyang si Chi na kung itutuloy niya ang pagkuha ng basura, mapapahamak siya. Pero ipinaliwanag ni Rudo na tinatapon ng city ang mga bagay na pwede pa namang magamit at naaawa siyang iwan ang mga ito. May grupo ng mga lalaki na nang-asar sa kanya dahil amoy basura raw siya, ininsulto ang luma niyang gloves at binanggit ang ama niya, isang kriminal na itinapon sa pit. Pinipigilan ni Rudo ang galit niya hanggang sa ikinumpara siya sa ama niya. Naniniwala pa rin si Chi na mabuti siyang tao kahit sinabihan siya ng nanay niya na lumayo kay Rudo. Umuwi si Rudo sa guardian niyang si Recto, ang lalaking nagpalaki sa kanya matapos siyang iwan ng mga magulang niya. Tinutokso siya ni Recto tungkol kay Chi, pero nag-aalala rin ito sa mga raid niya, kaya sinasabi nitong lumayo siya sa dump sites. Lagi nang pinagtitinginan ang itim na kamay ni Rudo, pero binigyan siya ni Recto ng gloves na nakatulong para hindi siya masyadong mahiya. Tinuro rin ni Recto na kapag inaalagaan mo ang isang bagay, pwedeng magkaroon ito ng kaluluwa. Kinabukasan, hinikayat ni Recto si Rudo na kausapin si Chi at ibinigay ni Rudo sa kanya ang teddy bear na iniligtas niya sa basura. Masaya itong tinanggap ni Chi at nangakong iingatan niya ito. Nang tumakbo si Rudo pa uwi para sabihin kay Recto ang nangyari, nakita niya itong naghihingalo sa sahig. Isang misteryosong lalaki ang sumaksak kay Recto at kumuha ng libro mula sa bahay. Sinubukan ni Rudo umatake pero wala siyang laban. Bago mamatay, sinabi ni Recto kay Rudo na kaya niyang baguhin ang mundo nila. Dumating ang mga officer at hinuli si Rudo, iniisip nilang siya ang pumatay kay Recto dahil puno siya ng dugo nito. Sa public execution niya, nagsigawan sa tuwa ang lahat. Nakiusap si Rudo kay Chi na hanapin ang tunay na killer pero pati siya naniwalang guilty si Rudo at binitawan ang teddy bear na bigay nito. Puno ng galit, tinawag ni Rudo ang lahat na basura bago siya itinapon sa pit. Nagising si Rudo sa ilalim at na-realize niyang hindi kamatayan ang pit kundi mas malala pa. Nakakalason ang hangin, puro basura ang lupa at may malalaking trash beasts na gumagala sa paligid. Sinubukan niyang tumakbo pero mas marami pang monster ang lumitaw. Habang inuubo siya ng dugo at halos bumagsak na, naalala niya ang pagkamatay ni Recto kaya pinilit niyang tumayo ulit. Kinuha niya ang kahit anong piraso ng gamit na makita niya at lumaban habang nagigising ang kakaibang power niya sa pamamagitan ng mga sirang bagay. Nang malapit na siyang ma-overwhelm, lumitaw ang lalaking si Engine, binigyan siya ng mask at pinatay ang mga beast gamit ang weapon na parang payong. Ipinaliwanag ni Engine na hindi sila underground. Ito ang mundo sa ilalim ng sphere na sira dahil sa basurang tinatapon mula sa taas. Hindi kayang patayin ang trash beasts gamit ang ordinaryong weapons at pati hangin dito ay puwedeng makalason. Later, nagising si Rudo na nakatali, galit na galit at desperadong bumalik sa sphere para maghiganti. Sabi ni Engine, imposible iyon at kinaladkad niya si Rudo para ipakita kung anong klaseng mundo ang kinalagyan niya. Pagkatapos, nahuli si Rudo ng mga scavengers na gustong ibenta siya dahil isa siyang buhay na spherite. Nang pilitin siyang pakainin ng basura, kumagat siya pabalik at nakawala sa pamamagitan ng paggawa ng chain bilang weapon. Nagulat ang kidnapper sa power ni Rudo. Nanonood si Engine mula sa malayo at na-realize niyang si Rudo ay isang giver, isang taong kayang ilabas ang power mula sa mga bagay na hinahawakan nila. Ginamit ni Rudo ang chain, pati na rin ang isang gulong, pinapatunayan na hindi siya limitado sa isang bagay tulad ng karamihan sa givers. Pero nang muntik na niyang patayin ang leader ng kidnappers, pinigilan siya ni Engine. Naging abo ang weapon ni Rudo, nagsimulang bumigay ang katawan niya at ipinaliwanag ni Engine na may mabigat na kapalit ang power niya. Inalok siya ni Engine ng mga sagot sa tanong niya kung sasali siya bilang isa sa mga cleaners, isang grupo na lumalaban sa trash beasts, pero tumanggi si Rudo dahil ang gusto lang niya ay makabalik sa sphere.
Pagkatapos ng clinic visit, tinuruan ni Engine si Rudo ng basics tungkol sa mundo sa ilalim. Hindi lang basura ang naiipon sa ibaba, naiipon din dito ang mga emosyon, nagiging energy, at lumilikha ng trash beasts. Ang mga bagay na inaalagaan ng matagal ay pwedeng magkaroon ng anima at maging vital instruments, ang weapons na ginagamit ng givers. Na-realize ni Rudo na posibleng ganito ang gloves niya dahil ito lang ang natira mula sa ama niya. Sabi ni Engine, kailangan ng cleaners ng mas maraming givers at baka may alam ang boss nila kung paano bumalik sa sphere. Sa ngayon, kailangang mabuhay ni Rudo sa mundong galit sa mga spherites. Habang hinihintay si Engine, ninakaw ng pusa ang pera ni Rudo kaya humiram siya ng staff para hulihin ito. Ang staff pala ay pag-aari ni Zanka, isang cleaner na inatasang mag-train sa kanya. Mahigpit at mayabang si Zanka at agad niyang inakala na magnanakaw si Rudo. Muntik nang sumabog si Rudo nang insultuhin ni Zanka ang ama niya, pero naalala niya ang payo ni Regto na manatiling kalmado at makinig. Humingi siya ng tawad at ibinalik ang staff at nagulat siya sa sarili niya dahil natapos niya ang gulo ng mapayapa. Pero nang subukan ni Rudo ngumiti, sobrang kakaiba ng itsura niya kaya inisip ni Zanka na niloloko siya nito at nag-away pa rin silang dalawa. Ang away ni Rudo at Zanka ay naging magulong laban. Mabilis na pinakita ni Zanka na mas mahalaga ang experience kaysa natural talent habang nadiskubre ni Rudo na kaya niyang gawing weapon ang random objects. Lalong gumulo nang humawak si Rudo ng plunger dahilan para mandiri at tumakbo si Zanka. Dumating si Engine at tinawanan ang buong sitwasyon, sinabing spoiled man si Zanka, isa siya sa pinakamagaling na givers sa cleaners. Nakilala rin ni Rudo si Rio na pala kaibigan na cleaner at na-curious ito sa buhok niya at sumama sa kanila papunta sa headquarters ng cleaners. Sa headquarters, nakilala ni Rudo ang receptionist na si Miyu na ang vital instrument ay ang glasses niya. Pinapalakas nito ang paningin niya at hinahayaan siyang makita ang nakatagong potential ng isang tao. Napansin niya ang athletic ability ni Rudo at ang magandang connection niya sa vital instrument niya, pero may nakita rin siyang nakakatakot pero nanahimik lang siya about dito. Wala ang boss, kaya hindi pa makapagtanong si Rudo tungkol sa sphere. Sa halip, isinama siya ni Rio sa isang mission bilang trainee. May town malapit sa polluted zone na nag-report ng trash beasts at binigyan si Rudo ng mask dahil sa labas ng safe zones, hindi magtatagal ang buhay ng kahit sino ng walang protection dahil sa dumi ng hangin dito. Sumama si Rudo kay Rio kasama ang ilang supports, mga ordinaryong tao na walang giver powers pero tumutulong pa rin sa cleaners sa laban. Ang isang supporter na si Gris ay may sobrang lakas na grip at kaya niyang sirain ang shell ng trash beasts. Noong una, nagulat si Rudo sa dami ng monsters pero kalmado si Rio at ipinaliwanag niyang papatayin siya ng panic. Ginamit niya ang giant scissors bilang vital instrument, hinihiwa ang mga beasts habang sinusuport siya ng mga supports sa pamamagitan ng paglure ng mga ito sa kanya. Na-realize ni Rudo na kahit walang powers ang ibang tao, mahalaga sila dahil sila ang gumagawa ng opening para matapos ng givers ang trabaho. Habang nasa mission, isang giant trash beast ang sumira sa barricade. Nilabanan ito ni Rio pero kahit tinamaan niya ang core nito, hindi ito namatay. Sinubukan ni Rudo tulungan ang isang supporter at ginamit ang power niya. Pero muntik niyang masaktan ang taong gusto niyang iligtas dahil hindi niya makontrol ang power niya. Sinagip siya ni Rio at pinuri ang tapang niya pero pakiramdam ni Rudo wala siyang silbi. Matapos sirain ni Rio ang giant beast, may nakita silang kakaiba sa loob nito. Hindi normal na core kundi isang vital instrument. Hindi pa sila nakakita ng tulad ng ganon kaya na-realize nila na may gumagawa o nagpapabago sa mga trash beasts ng sadya. Pagbalik sa headquarters, naghanda si Rio ng welcome party para kay Rudo pero umupo lang siya mag-isa, malungkot dahil sa failure niya. Sinabi ni Gris na maganda ang ginawa niya dahil nailigtas niya si Folo, isa sa supporters at hindi tulad ng ibang givers, nirerespeto ni Rudo ang supporters kahit wala silang powers. Sinabi ni Gris na huwag lang mag-focus sa lakas or expectations kundi isipin kung ano talaga ang gusto niya.
Samantala, isang lalaki na si Jabber ang nang-torture sa leader ng kidnappers para kumuha ng impormasyon tungkol sa Spherite Boy, patunay na may dangerous people na naghahanap kay Rudo. Hindi nagtagal, inanunsyo ni Mew ang bagong request tungkol sa isang buhay na Spherite na nahuli sa polluted zone. Sumama si Rudo sa rescue mission dahil baka alam ng isa pang Spherite kung paano bumalik sa Sphere. Si Zanka ang nanguna habang wala si Engine at nakilala ng team ang isang merchant na nagsabing ninakaw ng trash beast ang cargo niya kasama ang unconscious Spherite na nakita niya. Pero may napansing kakaiba si Zanka. Umaatake ang trash beast sa tao, hindi sila basta ng kidnap. Dinala sila ng merchant sa isang walang laman na building kung saan bigla nitong ipinakita na trap pala yon. Bumagsak ang floor, nagkahiwa-hiwalay ang grupo at na-realize nilang na-ambush sila ng raiders, isang grupo ng criminal givers na gustong kumuha ng impormasyon tungkol sa Sphere. Nilabanan ni Zanka ang dalawang raiders na gumagamit ng mud puppets at mobility shoes para lituhin siya. Noong una, nahirapan siya dahil sanay ang cleaners lumaban sa trash beasts, hindi sa human enemies na may tactics. Pero pinag-aralan ni Zanka ang tools nila at naintindihan kung ano talaga ang vital instruments nila at tinalo sila gamit ang staff niya. Nang akala niyang tapos na ang laban, lumitaw si Jabber sa likod niya. Sa ibang lugar, narating ni Rudo at supporters ang exit pero hinarangan ito ni Jabber. Tinanggal niya ang mask ni Rudo, sinabing may gustong kumausap sa kanya at sinabi niyang buhay pa si Zanka pero nasa malubhang kalagayan. Humarang si Gris para protektahan si Rudo kahit wala siyang vital instrument. Tinawag ni Jabber na walang silbi ang supporters, tapos sinaksak si Gris gamit ang claws niya. Habang bumabagsak si Gris, nadulas mula sa kamay niya ang Lucky Talisman at sinalo ito ni Rudo bago tumama sa lupa. Sa flashback, nakita si Regto na tinuturuan ng batang Rudo na hindi siya walang kwenta at tinutulungan siyang madiskubre ang pagmamahal niya sa mga sirang bagay. Hindi lang basura ang nakikita ni Rudo, nakikita niya ang value na natitira sa loob ng mga bagay. Sa kasalukuyan, ang pag-unawang iyon ang nag-activate sa talisman ni Gris. Na-realize ni Gris na hindi lang ginagawang weapons ni Rudo ang mga bagay, kundi inilalabas niya ang tunay na purpose at full potential ng mga ito. Pinrotektahan ng talisman si Rudo sa pagbabasa ng hostile intent ni Jabber at paggalaw sa kanya palayo sa danger kahit hindi siya mismo umiilag. Ginamit ito ni Rudo para ipagtanggol sina Gris at Follow, pinapatunayan na hindi totoo na walang silbi ang mga supporters. Naging interesado si Jabber at nagsimulang ma-enjoy ang laban. Nang malaman niyang tumutugon lang ang talisman sa hostile intent, sinaksak niya ang sarili gamit ang neurotoxin niya para mawalan ng kontrol at malusutan ang depensa ng talisman. Sinubukan ni Rudo tumakbo para ilayo sa panganib ang injured supporters, pero hinabol siya ni Jabber, mabilis na nag-a-adjust sa power ng talisman. Bumalik si Zanka kahit nalason siya at pinigilan ang atake ni Jabber. Nadiskubre nila ni Rudo ang isang delikadong combo. Kapag umatake si Zanka kay Rudo ng may hostile intent, ililipad siya ng talisman papunta sa path ni Jabber. Gumana ang plano at ginamit ni Zanka ang depensa ni Rudo para paulit-ulit na tamaan si Jabber. Pero sa huli, naubos ang talisman at bumagsak si Rudo dahil sa poison ni Jabber. Nakabangon si Jabber, nilason ulit si Zanka at dinala si Rudo palayo. Bago pa siya tuluyang makatakas, dumating si Engine at ang ibang cleaners. Tinawag siya pabalik ng kakampi niyang si Katoni at umatras siya matapos mapansin ang symbol sa gloves ni Rudo. Akala ni Rudo na matay si Gris sa pagprotekta sa kanya, pero dinala siya ni Engine sa hospital at ipinakita na buhay si Gris dahil kay Isha, isang cleaner na may healing powers. Sinabi ni Gris kay Rudo na itinaya niya ang buhay niya dahil naniniwala siyang mabuting tao si Rudo. Hindi nagtagal, lumitaw ang boss ng cleaners. Ang pangalan niya ay Corvus at sinabi niyang balak sana niyang tanggihan si Rudo dahil information lang ang habol nito. Pero matapos niyang malaman na itinaya ni Rudo ang buhay niya para sa mga kasamahan at na makakatulong ang power niya sa cleaners, tinanggap siya ni Corvus sa organization. Nagbigay din siya ng clue, may babae malapit sa border na baka alam kung paano naglalakbay ang mga tao sa pagitan ng ground at sphere. Bago pa makatakbo si Rudo sa border, pinaalala ni Engine na mamamatay siya kung pupunta siya mag-isa. Hindi pa niya alam ang limits ng power niya at hinahabol na siya ng raiders. Nagpahinga si Rudo sa headquarters at mas natuto tungkol sa ground. Pinatikim siya ni Rio ng sweets, isang bagay na hindi niya natikman sa sphere dahil para lang ito sa mayayaman. Nalaman din niya na gumagana ng maayos ang ability niya sa discarded or unwanted things. Nang gumamit siya ng trash metal,
Madali itong nag-transform, pinapatunayan ang theory ni Zanka. Sinabi ni Rio na inilalabas ni Rudo ang tunay na purpose at potential ng mga bagay na hinahawakan nito, binibigyan ang mga itinapong bagay ng huling chance na magningning. Nag-report si Jabber sa boss niya sa No Man's Land at nakita natin na may quote ang boss na may parehong symbol sa gloves ni Rudo. Sa headquarters, tinanong ni Rio si Rudo tungkol sa sugat sa mga kamay niya, pero sinabi niyang mga tunay na magulang lang niya ang nakakaalam kung ano ang nangyari. Para makapaglakbay ng safe sa No Man's Land, kailangan ni Rudo ng mask at protection spell. Pumunta ang team sa Canvas Town, isang dome-like city na puno ng graffiti, kung saan ang artist giver ay kayang maglagay ng protection spells gamit ang art. Pagdating doon ay nalaman nila na namatay na ang matandang artist na si Gob dahil sa body pollution matapos siyang magpinta sa polluted zones ng walang mask. Ang vital instrument ni Gob, isang special pen, ay pumili ng batang successor na si Remlin. Kahit nag-aalala ang mayor na masyado pa siyang bata para sa responsibilidad, tumanggi si Remlin na sumuko at manahimik. Ginamit niya ang pen para gawing fireworks ang spray cans, ipinagdiriwang ang buhay ni Gob sa pamamagitan ng art dahil naniniwala siyang ayaw nitong makita silang umiiyak. Pagkatapos ng celebration, gumuhit siya ng protection spell sa cleaners kasama si Rudo. Iba ang power niya kaysa kay Gob at ang pen ay nagtatransform sa kahit anong tool na kailangan niya. Nakuha rin ni Rudo ang tapos na full face mask niya mula kay August, ang artist na palihim na kumuha ng measurements niya habang tulog siya. Pumasok ang cleaners sa No Man's Land, isang disyerto ng poison dust at sinaunang waste. Sinubukan ni Rudo ang bagong mask niya at lumaban gamit ang keyboard na ginawa niyang weapon, habang sina Rio, Zanka at Engine ang humaharap sa mga monster sa paligid. Hindi nagtagal nakilala nila si Amo, ang misteryosong babae na nakatira malapit sa border. Dinala niya sila sa tower niya, pero kakaiba ang kilos niya, nagtatanong tungkol sa romance at kung anong klaseng babae ang gusto nila imbes na sagutin ang mga tanong nila. Nang na-realize niyang pumunta lang sila para gamitin siya sa impormasyon, nagalit siya at ginamit ang power niya mula sa boots na may parehong symbol tulad ng gloves ni Rudo. Ang boots ni Amo ay naglalabas ng amoy na nagpapakita sa mga tao ng masayang memories ng mga mahal nila, dahilan para maging under sila ng spell niya at protektahan siya. Sina Delman, Rio, Folo at pati si Rudo ay naapektuhan. Nakita ni Rudo si Chi at ang teddy bear pero nabaluktot ang memory papunta sa sandaling iniwan siya ni Chi sa pit. Na-realize ni Kaines na smell-based ang ability kaya nagsuot sila ni Zanka ng mask para hindi maapektuhan. Ginamit ni Kaines ang distaff vital instrument niya para itali ng ropes ang mga kasamahang naapektuhan. Nabasag ang floor sa struggle pero iniligtas sila ng protection spell ni Remlin mula sa malalang injury. Pagkatapos ipinakita ni Engine na nakuha niya ang isang boot ni Amo, kaya natapos ang hallucinations. Tinanggal ni Rudo ang mask niya at lumapit kay Amo. Akala ng lahat susubukan niya itong intindihin, pero binugbog niya ito hanggang hilahin siya palayo ni Engine. Inamin ni Rudo na nawalan siya ng kontrol sa galit sa loob niya. Sinabi ni Engine na kahit adults ay may pangit na side na sinusubukan pa ring ayusin at kung aware si Rudo sa problema niya, kaya pa niyang magbago. Ginamot ni Tom si Amo at nagsimulang magkwento si Amo tungkol sa sarili niya. Sinabi niya na ibinenta siya ng nanay niya sa isang trafficker na ikinulong siya sa tower. Later, may dalawang strangers na may pakpak na dumating, kinuha ang boots ng trafficker at ibinigay sa kanya, sinasabing ingatan niya ito hanggang dumating ang takdang oras. Pinuno ng boots ang bakanting parte sa puso ni Amo at naging vital instrument niya ito. Nang sinubukan ng trafficker na bawiin ang boots, pinatay siya ni Amo at nanatili siyang mag-isa sa tower, ginagamit ang power niya para mahalin siya ng mga bisita dahil malungkot siya. Nakita rin niya ang mga may pakpak na strangers na naglalakbay sa pagitan ng sphere at ground at tinatawag niya silang angels. Nang iguhit niya ang isa sa kanila, nakilala ito ni Rudo bilang lalaking pumatay kay Regto. Ibig sabihin, posibleng nasa ground pa rin ang murderer. Nagliyab ang determinasyon ni Rudo. Sinabi ni Amo na baka pareho sila. Pareho silang may Watchman series items na bagay sa mga taong may bubog sa puso.
Sinubukan ni Rudo ang bagong paraan. Imbes na gumanti lang ng suntok, sinabi niya kay Amo na kailangang iabot ng mga tao ang kamay nila sa isa't isa para magkaroon ng koneksyon kahit hindi pa niya alam kung paano gawin iyon. Naantig si Amo at hiniling sa cleaners na bisitahin siya ulit balang araw. Pero pagkatapos nilang umalis, lumitaw si Jabber sa likod niya at kinuha siya. Sa biyahe pabalik, tumigil ang team sa isang city kung saan nakilala nila si Alice, ang unang doktor na gumamot ng body pollution. Nalaman din nila na paparating ang trash rain, isang deadly disaster na dulot ng basurang nahuhulog mula sa sphere. Mas nagiging malinaw kay Rudo ang galit sa pagitan ng ground at sphere. Nang bumalik ang cleaner sa headquarters, umatake ang marauders at hiniling na ibigay ng cleaner si Rudo. Madaling tinalo sila ni Miyu gamit ang glasses niya na nagpapabagal sa perception niya ng time at tumutulong para makaiwas sa attacks. Sa bar pagkatapos, nalito si Rudo kung bakit kaya pang mag-relax ng lahat matapos atakihin ng base pero ipinaliwanag ng iba na parte ng survival ang pahinga. Nakilala rin niya ang Team Child kasama si Nagida, Deer at ang leader nilang si Buru. Pagkatapos, may stranger na nagbabala kay Rudo tungkol sa Raiders at ipinakitang hawak niya ang boots ni Amo. Ang stranger ay si Zodil, leader ng Raiders at ginamit ng kakampi niya ang portal vital instrument para bitagin ng cleaners. Sa loob ng trap ng Raiders, nagkahiwa-hiwalay ang cleaners. Hinila ni Zodil si Rudo at inalok siyang sumali sa Raiders. Sinasabing goal niya ay pabagsakin ang sphere. Sabi niya, gusto rin ni Rudo maghiganti sa mga nasa taas, pero iginiit ni Rudo na gusto lang niyang bumalik at parusahan ang mga sumira sa buhay niya. Sa paligid nila, nagsimula ang one-on-one fights. Hinamon ulit ni Jabber si Zanka, hinarap ni Rio si Nord, habang si Engine ay kinaharap ang kabadong Raider na si Fu, at nakasalubong ni Naburu at Deer si Bundus. Samantala, nalaman ni Corvus ang nangyari at naghanda siyang hanapin at iligtas ang nawawalang cleaners. Naging brutal ang laban ni Zanka at Jabber. Inamin ni Jabber na mahilig siyang lumaban sa mas malalakas na kalaban dahil doon niya nararamdamang buhay siya. Si Zanka, na laging tingin sa sarili ay ordinaryo lang, naalala ang past niya sa Hellguard Academy. Ipinanganak siya sa noble warrior family at nagsikap siyang magmukhang talented hanggang natalo siya ng slum girl na si Ho at nadurog ang pride niya. Later, pumili siya ng staff mula sa mga weapons pero nalaman niyang random stick lang pala yun. Minsan hinamon siya ni Engine na patunayan kung kayang talunin ng ordinaryong tao ang natural talent. Sa kasalukuyan, nasa malubhang sitwasyon si Zanka at lumalaban para patunayan ang sarili niya. Ang laban ni Rio kay Nord ay nagpakita ng ibang side niya. Ginagamit ni Nord ang buhok at static electricity mula sa comb niya para kuryentehin ang sinumang humawak sa kanya. Sinusubukan ni Rio na huwag hiwain ang kalaban niya dahil ayaw niyang madungisan ng dugo ang scissors niya, ang vital instrument niya. Pero matindi ang pressure ni Nord at sa huli, inamin ni Rio na dating hitman siya. Binaril niya si Nord gamit ang ordinaryong pistol, ipinaliwanag na special ang scissors niya pero ang gun ay tool lang mula sa dati niyang buhay. Tumanggi siyang patayin si Nord dahil sinabi ni Engine na tumigil na siya sa pagpatay pero malinaw niyang sinabi na gagawin niya ang kailangan para mahanap at mailigtas ang mga kaibigan niya. Dinala ni Zodil si Rudo sa core ng giant trash beast at ipinaliwanag ang Watchman series. Ang boots ni Amo, gloves ni Rudo at coat ni Zodil ay parte ng series na iyon. Lumitaw ang mga item na ito bago pa ang karamihan sa vital instruments at may hindi masukat na power. Sinubukan ni Zodil gumawa ng sarili niyang entry pero pumalpak siya at sa halip trash beast ang nalikha niya. Sa pagpapakain dito ng ibang vital instruments, ginawa niya itong giant beast na kayang lumipad patawid sa border sa panahon ng trash storm. Iniisip ni Zodil na kaya nilang gamitin ni Rudo ang Watchman items nang hindi nababaliw dahil pareho silang may nawalang mahalagang bahagi ng humanity nila. Habang nagsisimulang gumalaw ang giant trash beast, iba't ibang grupo ang lumalaban para makatakas sa loob nito. Nalaman ni Naburu at Deer na nasa loob sila ng special trash beast at binubutas ni Deer ang walls sa pamamagitan ng pag-drain ng power sa bawat suntok. Tumanggi si Engine na labanan si Fu dahil tungkulin niyang sirain ang trash beast at hindi magsayang ng oras.
Nang gumana ulit ang chokers, nakausap ni Engin si Miyu at na-realize niyang ang pangalan niya ay nangangahulugang taong nagkokonekta sa iba. Nagpasya siyang role niya ang pagsamahin ulit ang mga nagkahiwalay na cleaners. Sinabi ni Zodil kay Rudo na hindi siya tutulungan ng cleaners bumalik sa sphere, pero tinanggihan siya ni Rudo at pinangalanan ang gloves niya na 3R dahil gusto niyang bawasan ang waste, hindi sirain ang lahat. Nagkita-kita ulit ang cleaners at nagmadaling pigilan ang beast bago ito makatawid sa border. Pinrotektahan ni Bundus ang core gamit ang maraming mechanical arms. Pinapatunayan na kaya niyang gumamit ng ilang vital instruments ng sabay-sabay. Mas pinwersa ni Rudo ang gloves niya, hinati ang power nito sa mga piraso ng basura at ginawang mas malakas na weapon ang nail gun niya. Sinira ng shot niya ang arms ni Bundus pero hindi tinamaan ang core. Nagdesisyon si Zodil na sapat na ang nakuha niyang data at umatras kasama ang raiders, iniwan si Nord. Nang umabot ang beast sa border, nahigop palabas si Nord at nakita niya ang misteryosong watchman na kinuha ang comb niya. Na-realize niya na kinukuha nito ang mahahalagang bagay na pagmamay-ari ng lahat ng tumatawid sa border. Nag-transform si Guida sa anyong parang kaiju para takpan ang butas sa beast, binibigyan ang lahat ng oras para sirain ang core. Kinuha ni Rudo ang boots ni Amo bago tumakas kasama si Engine at bumagsak ang beast pabalik sa polluted zone. Nakarecover ang cleaners pero alam na nila ngayon na napatunayan ni Zodil na posibleng tumawid sa border. Nagising si Zanka na sugatan pero ayaw sisihin ang kahit sino, sinasabing ibig lang sabihin ng pagkatalo niya ay kailangan pa niyang lumakas. Sinubukan ni Rudo pasayahin si Remlin sa pamamagitan ng pag-aaral ng art at habang pinag-aaralan ang mural ng Canvas Town, nakita niya ang Watchman mark sa tabi ng first spellcaster. Pinangalanan ni Remlin ang Undertaker bilang Canis Surebrek at na-realize ni Rudo na baka konektado ang pangalang iyon sa sarili niyang pamilya.